Good morning everyone. It's Sunday today. So, my Sunday words everyone. I think ito ay talagang usually talaga marami tayong mga mamimit na mga tao sa labas, anywhere, everywhere, or kaibigan man yan or kapamilya natin na ganito ang mga ugali, no? Pero ako kasi everyone, before I judge or I jump the conclusions, what I've heard, what I've saw, talagang tinitingnan ko muna yung side of the story, no? Dahil hindi ako basta-basta na pag may lumalapit sa akin na nagkikwento sa buhay ng ibang tao or kakilala ko man yan at hindi. And then, ito lang talaga everyone, you must take care of this behavior. Dahil usually kasi, may tendency din na yung mga taong nagsasabi ng kapangitan sa ibang tao just to aware you na huwag kang mabiktima. Dahil ako naman talaga, I really said talaga sa mga iba kong kakilala, lalo na kakilala ko, hindi ako nagkikwento sa hindi kilala ng yung tao, yung usually kasi yung ibang tao kasi kinikwento nila yung ibang buhay ng tao na hindi mo naman kilala yung tao na yon. So, matatawag ka na napaka-marites mo, napaka-tirang mo, napaka-bitter mo, in a one words lang sa mga may utak ha, hindi yung syunga-syunga ang utak ha. So, for example, mayroon tayong kakilala, tapos kakilala ko, so mapag-usapan. So, that's a very normal. Wala namang masama doon. But, tayo na mismo ang mag-iisip kung yung mga sinasabi niya ay dapat ba nating paniwalaan at hindi. Ako kasi everyone, ito kasi ako everyone eh. So, mag-make up to everyone, no? Ito kasi ako everyone eh. Before I believe or before ko paniwalaan ang kwento sa isang tao na to at yung taong kinikwento niya, titingnan ko muna yung buhay niya, itsura niya, at sa taong kinikwento niya. Dahil, usually kasi, yung mga taong, ano ba yan, dumidikit yung ano ko, yung piluka ko dun sa dito ko. Kasi usually kasi yung mga taong bitter, alam mo yung naiinggit sa kapwa. For example, may taong inggitera, naiinggit siya sa'yo. Wala yang magandang sasabihin at ikikwento dun sa ibang tao, kundi yung kapangitan mo lang. Kahit maganda ka, okay yung life mo, kasi naiinggit siya sa'yo, puro pangit lang talaga ang spread out niya at ikikwento niya sa ibang tao. Which is, hindi niya nakikita yung buhay niya na very lonely, very sad, na ang layo-layo, itsura pa lang ang layo-layo na doon sa lagi niyang chinichismis. Kaya ako talaga everyone, isa lang naman talaga everyone ang taong malas, no? Ang taong malas, yan ang mga taong mga bitter, masama ugali, pangit, mapanira, hindi dapat pagkatiwalaan dahil ang mga taong mga pangit ang budhi, masama ang puso, masama ang utak, mga taong mapanira, yan ang mga taong dapat hindi mo pagkatiwalaan. Oh, ako kasi tinitingnan ko muna yung ako usually kasi tinitingnan ko muna yung ano ba yan, ang basa pa kasi yung ano ko dito everyone. Tinitingnan ko kasi everyone, itong nagkwento na to, kung ano ang buhay doon sa taong kinikwentuhan niya. Pag nakikita ko na mas gwapa yung sa kabila, mas masaya ang buhay, mas intact ang family, mas masaya ang love life, mas may itsura at smiling lagi, ay itong nagkikwento sa akin, tingnan ko muna, ay napaka-bitter, puro trabaho ang inaatupag, tapos hindi maganda ang kilay, tapos ayan, halos hindi na nga masyadong nakapag-straight sa buhok or nakapaglinis sa kanyang kuko at puro kwento ng kapangitan dun sa maganda at masaya ang buhay. Naiinggit to. Isa lang ang rason, kaya wag mo nang paniwalaan yan dahil madali lang everyone intindihin ang mga taong mga inggitera everyone. Ang mga taong mga toxic, madali lang intindihin. Tingnan niyo mga itsura. Tingnan niyo kung ang mga toxic ay mga gwapa ba. Usually mga toxic, kahit may pera man yan yung iba at may magagandang gamit man yan, napuno man yan ng alahas or mayroon man yan magandang bahay o magandang sasakyan. Pero tingnan niyo, hindi masaya. Bakit? Very toxic, bitter eh. Usually kasi, yung mga taong mga ganyan, alam niyo ang sikreto sa buhay everyone, sa totoo lang, yung happy ka, hindi ka inggitera, hindi ka pakialamera. As I said, as long na pinapakialaman ka na wala sa rason, pwede kang mag-react. Pero kung
Buhay naman yan, wala ka naman, hindi ka naman involved, huwag kang makialam para walang problema at hindi ka matatawag na chismosa, pakialamera, inggitera. Ha? Wag. Kasi, kung mangialam ka sa ibang buhay na hindi ka naman involved sa buhay niya, ang tawag doon, naiinggit ka. In a short. No? Kaya, walang pakialaman para hindi ka matatawag na inggiterang palaka. Yan everyone. Sunday ngayon ha. Sa mga santa dyan, ha? Umayos na kayo dahil marami pa namang mga santa na kaloka. Ang galing manghusga. Ang galing mandaon sa kapwa. Ang galing magsabi na, naku, mag-ingat ka dyan dahil, naku, ano yan, immoral yan, yung mga ginagawa niya. Pero mga ginagawa, marami akong kakilala na mga active sa simbahan. Pero, sos, ang lalaki, left and right. Ginoo ko. Ang iba pa dyan, doon pa, gawin pa nilang tambayan yung bahay nila. Sa kanilang mga lalaki. Pero, dawi manghusga sa ibang tao. Hay, wagas. Baliktad ang istorya. Oh, baliktad ang istorya. Hoy, naku, manglaki, wag niyo dalhin sa bahay ninyo, oy. Tsaka, every Sunday, active kayo dyan sa simbahan. Ang mga damit, akala mo, hindi nagsusuot ng mga cleavage, hindi nagsusuot ng mga nakikita yung mga hindi nagsusuot ng mga halos nakita yung kuyukot dahil nga mga kagalang-galang. Pero alam nyo, sa totoo lang, marami. Mga tigang. Masahol pa sa pukpuk. Ang pukpuk may bayad pero itong mga to, hay, gumagastos sa lalaki. Nako, ang lalaki doon pa, ay welcome. Ang bahay, ginawang hotel. Marami kayo ha, marami kayo. Kaya, umayos kayo. Huwag kayong manghusga sa mga taong hindi masyadong nagsimba. Pero hindi nyo alam na mas marami pa yung alam sa Biblia kaysa sa inyo. At may marami pa yung ginagawang kabutihan na labag sa Biblia kaysa sa inyo. Huwag nyong paghusgahan ng isang bagay na alam ninyong mali dahil mas marami kayong mali sa ginagawa sa buhay. Ha? Kaya wag. Para hindi kayo lalong maging tsaka at pangit. Yan lang talaga everyone. That's a very real talk lang talaga everyone. Maraming mga Diyos noon na mga hipokritang mga satanismo. Totoo yan. Sunday ngayon, totoo itong mga sinasabi ko. Kaya nga ako everyone, nagsisimba ako pag birthday ko, Christmas, at Holy Week, nagsisimba ako dyan. Pupunta ko sa Panginoon, nag-aisatso ako, nagpapasalamat ako. Everyday, pagising ko sa umaga, before ako matulog, lagi akong nakipag-usap sa Panginoon, nagti-thank you. Sorry, parang lagi nilang, kasi ang sorry kasi, paulit-ulit na yan sorry, kasi tao lang tayo, natural lang yan magkasala. Pero lagi tayong magpasalamat na ang Panginoon ay hindi nag-give up sa atin. Ako ganyan ako everyone. Lagi ako nagti-thank you sa Panginoon. Bihira lang ako nagsusorry kasi alam nyo, para sabihin ng Panginoon, lagi ka lang nagsusorry, pinaulit mo naman. So, tao lang tayo eh. So, but I say sorry, I say thank you all the time. But almost of the time, I always say thank you God. Dahil talagang minahal mo talaga, hindi ka nag-give up sa akin. Ganun ako everyone. At everyday everyone. Kahit hindi man ako nagsimba everyone, kahit hindi Sunday, lagi akong nakikinig ng mass dito sa YouTube. At mga homily words everyone. Talagang ganun everyone. Kaya ako everyone, may takot akong, alam niyo yung may takot akong patulan ng mga haters ko dahil besides na, ayoko kasing ayoko masira yung lalo mukha nila ba. Tsaka isa pa, masaya na ako, blessed na ako. So, talagang focus na lang natin ang life natin, maging masaya na lang tayo at very thankful. Ang importante, hindi tayo ipokrita, plastic, no? Hindi masasabi ng Panginoon, plastic nitong animal na to. Pagkatapos, every week, simba-simba, Bible study every Wednesday at Thursday. Tapos, yung lalaki doon, nakatambay sa bahay nila, nagmukhang tanga ang asawa. Diba? Ayan. Tapos, nandun, ayun, nangluloko sa mga hapon kung sino-sino para lang idatong sa kanyang boylets na bata. Trabaho sa gabi. Andun sa pachinko. Ayun, pala utang, hindi nagbabayad. Ayun, scammer. Laging nanluloko. Kaya, iwas. At least tayo, guwapa ta, natin peace of mind, wala tayong niloloko. Kanya lang life everyone. Okay? It's Sunday.
Ganyan lang ang life.